Mr. Jason Kainglet, Executive Director sa mga industriya ng agrikultura o sinag, nasa linya na po natin. Good morning po, Kabel, at lahat po ng nakikinig sa kanyang programa. Ay, good morning po, Jason. Ito, sa inyong punto de vista, ito sinasabi ng Department of Agriculture na baka daw posibleng tumaas ang presyo kada kilo ng baboy habang papalapit ang Pasko ng di lang piso, baka 5 piso. Ito ba ay may justification? Ano po ba ang nakikita nyo ngayon sa industriya ng baboy? Opo. Opo, tayo nga po ay biglang nagtaka sa pahayag ng DA dahil kung tutusin po, Camelo, dapat nga mas mura pa ng 20 pesos yung presyohan ngayon ng baboy. Ibig sabihin yung MSRP 370 sa liempo, 330 sa kasim. Dapat po less 20 pa dahil yung farm gate po natin, doon naman tayo nagbabatay po ng retail. Ganun pa rin po ay nasa 180 ang pinakamataas na farm gate sa live weight ng baboy. Kaya po dapat mas mababa pa po yung sa itinak ng MSRP. Kaya nagtataka tayo parang justify pa ng DA na dapat mataas ang presyo ngayong magpapasko. Ang MSRP natin ay 370, ano? Opo, sa liempo, Liempo. 330 po sa kasim at pigi. Ang tingin nga po natin dapat mas mababa pa dahil mababa pa po yung kuha sa ating mga magbababoy. Ano? Kaya nga po porket magpapasko, bakit ang payag ay laging posibleng tumaas? Dapat po pinipigil na nila ang pagtaas dahil mababa naman po pa rin hanggang ngayon ang kuha sa ating mga magbababoy. Demand ang dahilan. Marami daw ang demand ngayong Pasko. Opo. Opo, dapat Sir Melo, kung demand, dapat tataas sa farm gate pero hindi po tumataas. Kumbaga, bakit ang demand nasa retail side lang pero dun po sa producer side, hindi naman po nagtataas. Ayun, natumbok nyo ha. Hindi kumikita yung mga magbababoy, yung nag-aalaga ng baboy. Kung talagang mataas ang demand ha, sila lang namumulini sa mga nasa retail pala ha. Sila lang. Oo. Apo, sa atin naman baka wala rin sa retail side. Baka po again, Camelo, na yung sa gitna. Yung lagi po ang ating sinasabi, nasa gitna po yung problema. Yung nakikita natin sa farm gate at doon sa retail, sinasabi nila talaga na wala sa kanila yung pagtataas. Naniniwala naman tayo, no? Kaya po baka yung dapat ang laging na-monitor ng DA, yung nasa gitna po at baka yun ang dahilan. Baka napagod na silang pagmamonitor kaya sinabi nila sige, okay nang tumaas ng piso hanggang 5 piso kada kilo. Nako po, Diyos ko. Sino yung nasa gitna? Yung mga distributor yun, di ba? Opo. Yung mga nagkakata, yun ba yun? Hindi po, usually po Camelo yung nagkakatay, siya na rin kasi yung nagbabiyahe. Kaya po hanggang sa pagkatay, nandun ang tingin natin na medyo nagtataas. Kasi pagbagsak nila, pagbigay nila sa mga vendors, yun ang sinasabi, yung abot sa kanila, hanggang 50 pesos lang naman ang tinutubo nila doon. Kaya po again, ulitin natin sa bahagi po ng mga magbababoy, kahit sa magmamanok po, Camelo, wala pong pagtaas ng presyo. In fact, ngayong magpapasko, medyo malungkot sila dahil mababa pa rin po ang kuha ng mga biyahero sa kanila. Ayun, hindi tayo kinakapos sa supply ha? Hindi po kung talagang kapos po at saka yung demand talagang mataas, dapat po nag-uunahan sila ngayon para taasan ang presyo sa farm gate pero hindi po yun ang nangyayari. Tsaka from ating monitoring, punong-puno pang mga cold storages at talagang hirap talagang mabenta yung baboy ng ating mga local producers. Ako'y nagtataka naman sa DA mawalang galang sa mga taga-DA. Kasi itong statement nila, posibleng itaas ng piso hanggang 5 piso. Parang binibigyan pa ng go signal, magtaas na kayo. Pwede naman. Opo, Camelo, para sila nagbibigay na hudyat. O sige, okay na, itaas nyo na. Total, Pasko naman. Sus Mario Joseph na. Yung pang medyo nakakalungkot, Camelo. Ano ba ito? Para sa tao ba itong ginagawa nila? O ano ba? Di ba? Dapat may MSRP nga tayo. Sabi nyo MSRP, mataas pa doon sa talagang dapat na presyo ng by how much? 20 pesos dapat per kilo? Hanggang ngayon po yun ang ating assessment. Nagpas pa ng 20 pesos ang presyuhan. Kung tayo talaga ay stricto sa itinakdang MSRP po. Opo, sige po. Mr. Kainglet, salamat po. Magandang umaga po sa inyo.
Opo, salamat po lagi sa pagkakataon, Camelo, at kahit papano ay maging maligaya pa rin ang Kapaskuhan nating lahat. Oy naman, Maraming siyempre. salamat po, magandang umaga. Thank you. Happy New Year. Merry Christmas. Merry Christmas! Si Mr. Jason Kainglet, ang grupo ng Sinag.